Sa muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee chairman na inakusahan niyang pumilit sa kanya ng tumestigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero napikon ng mga mambabatas sa hindi niya pagsagot sa kanilang mga tanong. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang nagsabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez bilang co-chairman at nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado, pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto at sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So, kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa tapat ng Batasang Pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.